Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Sabi ni Senador Dante Marcoleta, huhubaran daw nila yung mga tumiba sa flood control scam. Maniwala kami po kung uunahin ninyo sa Davao. Yung flood control sa Davao kasi 51 billion ang pork barrel fund na nakuha ni Pulong during the previous administration. Pero binabaha pa rin yung Davao. Ang nag-post mismo the other day mga kababayan, si Noel Duterte, kamag-anak ni Digong. Ito yung sabi ng Abante News Radyo. Senado hubaran mga tumiba sa flood control scam. Sige, simulan mo na. Ano ba? Para maniwala kami. Yan o. Sisimula na ng Senate Blue Ribbon Committee sa Martes. Agosto 19 ang pagsisiyasat sa mga anomalya sa flood control project ng Department of Public Works and Highways. Inamin ni Senador Rodante Marcoleta, chairman na committee, na hindi madali ang pag-iimbestiga sa isyung ito considering the enormity of the multi-billion projects and the complexity of untangling the web of corruption within the public works system. Mahirap talaga sa laki ng problemang kinakarap natin dyan, wika ng senador. Kung makikipagtulungan o mano ang publiko, matutumbok nila ang mga taong sangkot sa anomalya sa flood control project. Anya, hindi lang niya tututukan ang mga kontraktor na nakasungkit ng proyekto kundi pati na rin ang mga opisyal ng DPWH. Sabihin niyo kung magkano binibigay niyo sa mga taong gobyerno para hindi kayo ang madikdik dyan, giit ni Marcoleta, sa mga kontraktor. Simulan mo kaya sa Senado. Di ba? Para maniwala kami. At doon sa inyong sa bakura ng inyong amo. Sa Davao, kailangang simulan sa Davao. Kasi despite na bilyon-bilyon yung na-corner, yung pondo na pork barrel kay Pulong, binaba pa rin yung Davao City. So napasaan? Saan napunta yung bilyon-bilyon pork barrel? Ito yung post ni Noel Duterte, kamag-anak ni Digong. This video was taken by Angelo Ronquillo showing the flooding situation on Jose P. Laurel Avenue, Bahada, Davao City after heavy rainfall past 8 p.m. August 15. Published by Sunstar Davao mismo. Yan o. Ay, gulong ko yan. Ako wala, ganyan po ko sa Skyway, Maniwala kami sa gagawin mong investigasyon, Senador Rodante Marcoleta. Kung uunahin mo na linisin yung bakura ng amo mo, si Digong, lugar yan mismo ni Digong, Davao City, latest na baha, napakataas, sabi ng nakasakay sa vehicle. Yeah. Maniwala kami sa gagawin mong investigasyon kung uunahin mo mismo ito. Tama, Senador Marcoleta. Ito pa. Published mga kababayan by Billionario News. Yan Otol ni Senator Bongo, may 326 million flood control projects sa Davao. 5 flood control projects sa Davao na may kabuang halaga 326 million pesos ang nakupo o na-corner ng Alfrego Builders in Supply, pagmamay-ari o mano ng kapatid ni Senator Bongo ayon sa listahan ng Sumbong sa Pangulo.ph ni President Ferdinand Marcos Jr. Iniulat ng Billionaire News Channel. Yan ang unahin mo. Pag ginawa po ninyo yan, Senator Rodante Marcoleta, baka maniwala kami sa investigasyon nyo dyan sa Blue Ribbon Committee. At saka, yung kinasangkutan ni Chis Escudero, ang inyong kaalyadong Senate President. Yan yung report ng Rappler, Chis Escudero, top campaign donor, bags 5.16 billion in flood control projects.
At inamin ni Chis Escudero, tumanggap siya ng campaign fund na 30 million pesos. Yan ang unahin mo. Baka maniwala kami. Isunod si Joel Villanueva. Yan o. Senator Joel Villanueva tumanggap ng 20 milyong piso na campaign funds mula sa isang construction company. Sabi sa report ng PCIJ, nakapalaman sa kanyang susi. Yan o. Post ni ako si Igan, si Arnold Clavio ng GMA. Sabi niya, tilamsik ni Igan, corruption in the Philippines is no longer a hidden cancer. It is a sprawling enterprise sustained by contractors, bureaucrats in the silent connivance of the most powerful people in government. Quoting Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Nako po, naloko na. Tiniyak ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na walang senador ang konektado sa 15 top contractors ng flood control projects na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya pala nakatitiyak siya dahil wala sa top 15 yung kontraktor na naugnay sa kanya matapos magbigay ng campaign contributions noong 2022 elections. Sa Statement of Contributions and Expenditures or SOSE, na isinumiti ni Senator Joel Villanueva sa Commission on Election, lumitaw ng isa sa kanyang biggest campaign donation na 20 milyong piso ay galing sa isang property developer. Ayon sa ulat na inilathala ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, ang donasyon ng naturang construction company na 20 milyong piso ay para sa re-election campaign ni Villanueva noong 2022. Matinding pinuna ng PCIJ ang naturang donasyon dahil noong 2021 ang construction company ay nakakuha ng 2.147 bilyong kontrata para magtayo ng 19 palapag na opisina ng isang ahensya ng gobyerno sa Quezon City. Muling nagpaalala si COMELEC Chairman George Garcia na sa ilalim ng Omnibus Election Code, ang mga kandidato pinagbabawal na tumanggap ng mga donasyon mula sa natural or juridical persons na may hawak na mga kontrata o subcontracts para matustusan ang gobyerno o alinman sa mga subdivision o subdivision o instrumentalities nito ng mga kalakal o serbisyo o para magsagawa ng construction o iba pang gawain. Ayon sa datos ng PhilGEPS o Philippine Government Electronic Procurement System, ang kontrata ng kontraktor ay epektibo mula 2021 hanggang 2025. Kaya nung nag-donate ang kumpanya sa campaign purse ni Villanueva noong 2022, may bisa ang kontrata. Tuloy-tuloy na ayon sa PCIJ. Yan o. So huwag ka nang lumayo ng tingin. Diyan lang sa tabi-tabi mo, sa loob mismo ng Senado, simulan mo na. Kaya nga po si Sandro Marcos, mga kababayan, hindi siya sang-ayon na yung Congress mismo ang magsagawa ng investigasyon. Kasi ano niya mangyayari niyan? Iimbestigahan namin yung aming sarili. Pero kung gusto mo, maimbestigahan yung sarili ninyo, o di imbestigahan ninyo yung Senado mismo. Yung mga kapwa mo senador, simulan na ninyo. Simulan niyo kay Bongo, kay Joel Villanueva, kay Chis Escudero. Kasi yung campaign donor ni Chis Escudero na taga Sorsogon, kasama sa napangalanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa SUNA. You see? So maniniwala kami sa statement po ninyo na huhubaran. Di ba? Ito yung statement pala ni Sandro. Why would a body investigate itself? I think it would be wise and prudent on us to wait as to what the executive has to say and what their actions are. Sentido komon, mga kababayan. Kung talagang sincero ka na matukoy ang katotohanan, dapat independent body po. Pero kung mag-imbestiga ka, alam mo na yung mismong house, the lower house, the upper house, may mga sangkot. Isipin ng taong bayan, baka cover up ang gagawin, linisin lang. Di ba pa?
Whitewashan niya. Hindi credible ang investigation. Tama yung statement ni Sandro Marcos. Why would a body investigate itself? I think it would be wise and prudent on us to wait as to what the executive has to say and what their actions are. Pero kung talagang gusto ninyong hubaran, hubaran na ninyo yung sarili ninyo. Diyan sa Senado, unti-unti nang nahubaran po. O di ba? Yes, sabi ni Hilarion Torla Jr., senador ang mag-iimbestiga, mga senador din ang iimbestigahan, mag-aapiran lang sila. Wala pang naparusahan gaya ni Senador Jinggoy, nahatulan pero nakatakbo pa rin senador. Sabi nga niya, pag nakulong daw gaya ni Robby, nagiging senador. Dito ko rin nakita sa SOCMED. Sabi ni Jonathan Otsorom, unahin mo si Chis Escudero at Joel Villanueva na parehong tumanggap ng campaign contributions mula sa flood control contractors. Sabi ni Antonio Santos, ibaon nyo na lang sa limot yan. Wala namang mangyayari kung iimbestigan pa yan tapos at ubos na yung pera. Sabi ni Socorro Tagayon, ipakita mong fair ka. I-acquit mo na naman ang allies mo, kaya ipunusto ka dyan unanimously. Duda talaga yung mga mamamayang Pilipino na whitewash ang gagawin. I-acquit yung mga kalyado. Sabi ni Mario Gracia, absuelto rin tiyak ito. Chis Escudero, top campaign donor, bags 5.16 billion in flood control projects. Sabi ni Adonis Simeon, nakakalungkot na naman ang resulta kung ang senador na naman ang mag-iimbestiga kasi pagtatakpan na naman nila ang mga kaalyado nilang magnanakaw. Sabi ni Gerald Parino, wala din namang mangyayari kung iimbestigan yan, lalo na kung may korap sa Senado. Sabi ni Dante Fernando, yari si Bongo dyan. Huwag ka nang mag-imbestigasyon. Magbotohan na lang kayong 19 gag. Walang tiwala mga kababayan sa 19 mga senador. Kung ang manguna po sa investigasyon, si Risa Ontiveros, baka credible yung investigasyon. Di ba? Pero kung si Marcoleta, duda po mga mamamayang Pilipino, lalo tang mga nasasabit na pangalan, kakilala niya at kaalyado niya. Di ba? Sabi ni Vince Bundok, flood control nung panahon ni Duterte, kaninong bulsa kaya napunta? Marami, oh. Matindi. From 2016 to 2022. Billion po. Sabi ni Nelis Gusa, sige, imposan mo na. Ang buong bansa is watching. You better not be biased with your fellow senators. We deserve better. No more Duterte. Sabi ni Mario Gracia, siguradong absuelto ito. Si Bongo. Yan, oh. Anyway, sige, simulan mo na. Pero sabi natin, para maniwala yung mamamayang Filipino, simulan mo dyan sa tabi mo lang sa upuan sa Senado. Di ba?